Pero sa ating pong binasa na sa Judge, okay? Noong mag-imagsik si Abimelech sa kanyang ama, mabilis ang nagsilikas sa mga tao patungo sa tore o yung palasyo, tore ng palasyo upang maligtas. Kung dumating na yung, halimbawa, bumabaha na, okay, naabot na sa yung, abot na sa tarangkaan ng bahay ninyo, anong gagawin mo? Bumabaha ba? Mabilis na, bumunta na sa mataas na lugar. Kagaya na po ng mga tao dito sa panahon po ni Abimelech, noong dumating na po yung mga sundalo ni Abimelech, sila po ay nagsilikas na pumunta po sila sa higher place, po yung tore ng kaharian. Kaya din po tayo. Ito po ay yung action, mga kapatid. Amen. Dahil matibay na tore, it means sure na sure ang ating kalitasan because it's so strong. Dumating man ang mga bagay na bagyo o ang mga bagay na gumagambala sa ating katahimikan, sa ating pong even in our for security, pumunta ka sa isang matibay. Sino po ang tinutukoy dito? Ang ating Panginoon. Siya ang ating matibay na kalasag. It is dependable. Stone of our salvation or rock of our salvation. Dependable po yan. Hindi po nagbabago ang Panginoon kaya ng Panginoon. Lagi yan po ay kompleto ang kanyang biyaya sa atin. Ano ang ibig sabihin ng pagigingtas? Ito ay ang makaiwas mula sa panganib. When we say salvation, it means ito yung makaiwas ka sa panganib. Anong panganib? Panganib na mapunta ka sa impyerno. Ikaw mapunta sa heaven. Ito ay ang pagiging protektado mula sa hindi malantad sa panganib. Ibig sabihin na ligtas ka, para kayong protektado ka, para hindi ka mapunta doon sa panganib. Malamang hindi masaktan o mawala. The only, sabi nga ng iba, the presence of God is the most safe place in the world. When we are in the presence of God, tignan po ninyo yung history mo ng mga Israelita. When they are in the presence of God, they are protected, okay? They are victorious, they enjoy their life. Pero kung tayo po, out po tayo sa presensya ng Panginoon, tayo po ay, we are not under protected, malulus po ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Lalo na po sa mga tinitisakan. Ang pangalan ng Panginoon ang siyang tunay na kaligtasan at proteksyon. Ano bang sinasabi kanina ng ating kong nabanggit sa Proverbs? Sabi po niya, sino po ito yung matuwid? Yaong mga naglagak ng kanilang pananampalataya. They call these righteous men sa Panginoong Jesus. Namumuhay ayon sa kanyang kalooban. They call this the righteous. Yung kung nabubuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sila ang mga nakakaunawa sa pangangailangan na tumakbo sa Panginoon para sa tulong at proteksyon. Yung mga righteous na nakakaunawa noon, para tayo ay tumakbo sa Panginoon sa panahon na tayo nangangailangan ng tulong. Our priority when it comes of help and protection and salvation, direct ba sa ating Panginoon? Huwag ka lang patumpik-tumpik. No? Kaya marami mga tao ngayon na dahil out of focus po sila sa mga bagay-bagay. Kaya po sila ay nagiging mabagal po ang pagkilos when it comes of the Word of God.
even to accept Jesus Christ as the Lord and Savior. Sa bawat isa ay tumatakbo sa panahon ng kaguluhan, hindi ba? It is a common sense. Siyempre, magulo na, ang gagawin mo, tumakbo ka. Hindi yung, makaabutan ka. Kahit lang ka, makaabutan ka. Kapag naglalakad ka. Minsan, ma-service pa yung mga langgam. Kasi mayroong mga tao yung mga tao parang pabong. No? Ang bagal nila. Parang silang brutal. Kaya mga kapatid ay tumakbo sa panahon na tayo po ay nagkakaroon po tayo lalo sa mga lugar na patungo sa isang lugar upang makapaganap ng kapayapaan. Hinahanap natin ang kapayapaan, hindi ba? Pumunta kayo sa lugar ng Panginoon. Kapayapaan, seguridad, at kaligtasan. Tatlo ang binibigay ng Panginoon kapag tayo tatakbo sa Kanya, lalo na sa panahon na tayo nasa tigil ng mga pagyong. Hindi kaya ng salita ng Diyos na mananampalataya sa aktibong humingi ng proteksyon sa Diyos. Ibig sabihin ng aktibo ito, be active. Humingi tayo ng sakuro sa Diyos lagi. Kahit na okay ka, kampante ka, humingi ka pa rin ng tulong sa Panginoon, hindi ba? Kahit na malakas ka ngayon, humingi ka pa rin ng tulong sa Panginoon. Hindi yung okay ka, okay na okay, o pag dumating naman. Pero mas maganda na, sobrado na, lagi kang tumatawag sa Panginoon. Eh? Sariling lakas sa iyong mga solusyon sa mundo. Sometimes, tayo nang gumagawa ng solusyon. Imbes na nananalangin tayo sa Panginoon, okay, nananalangin tayo sa Panginoon, naghihintay na ng sagot ng Panginoon, pero hindi pa man dumating ang sagot ng Panginoon, gumagawa na tayo ng solusyon. Kaya ang Panginoon, kinakasil niya yung solusyon niya. Yes. Imbes na dumating ka agad, gagawa na tayo agad, inunahan natin ng Panginoon. Okay? Hindi ka tumarating, sabi no? Itong gagawin ko. Yan. Kaya pumapalpak tayo. Ang Diyos, ang sugdulang pinagmumula ng lakas. Lakas natin. Ngayon, malakas ka ngayon. Sa Diyos ang galing yan. Hindi sa atin yan. Eh, pastor, nagbabaitin naman ako. Eh, saan galing yung vitamin? Sa Diyos din. Kaya nga kanina sila yung talaga, napakatindi. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Kaya wala tayong musukin. Diba? At kanlungan, ang mga nagkukubli sa pangalan ng Jesus, tayo nagkukubli. Alam po ninyo, pagdating po ng panahon, halimbawa nagkakasala tayo dito, no? Tumanggap tayo sa Panginoon. Alam po ninyo, ang ating Panginoon is our mediator sa kalangitan. Siya po yung tagapagsalita natin. Ibig sabihin, nagkukubli tayo sa kanyang authority para po ito po'y kausapin niya ang kanyang Ama. Yan ay, tinubos ko na yan sa aking dugo. Kaya ako na yung kaya ang Diyos ang hindi niya tumitingin sa mga bisan nagkakatayo ng kasalanan. Ang ating Panginoong Yesus na lamang, ang ating, yan po yan ang totoo. Nakakagawa tayo ng kasalanan, but because of Jesus Christ, pinapatawad tayo lagi. Advance na agad ang pagpatawad ng Ama sa atin. Dahil kay Jesus, sa kanyang ginawa sa krus. Kaya sabi niya, ang pangalan ni Jesus is more than anything. Even our problem, even our sin, is more than. Mataas ang ating Panginoon sa ating mga kasalanan.